Naranasan mo na bang sambitin ang panalangin ng Panginoon nang hindi mo man lang iniisip ang lalim ng kahulugan nito? Marahil nasambit mo na ito ng napakaraming beses, daan-daang ulit, baka libo pa. Baka bahagi ito ng iyong kabataan, inuulit sa simbahan, binubulong bago matulog o sinasabi ng taimtim bago kumain. Pero natanong mo na ba ang sarili mo? Bakit ito ang panalangin itinuro ni Jesus? Bakit itong mga salitang ito? Isa ba itong simpleng panalangin para sa araw-araw o may mas malalim pa ba sa likod nito? Isipin mo kung sasabihin ko sa iyo na sa maikling panalangin ito, inilatag ni Jesus ang isang masusing plano, isang banal na koneksyon at isang makapangyarihang kasangkapan upang maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Paano kung sabihin ko na ang panalangin ito ay isang sandata, isang matapang na deklarasyon, isang eksaktong pakikipag-ugnayan sa Diyos? Ang panalangin ng Panginoon ay hindi lang basta ritual, isa itong taktikal na paraan. Hindi lang ito basta inuusal, isa itong mahalagang pahayag. Hindi sinabi ni Jesus na sabihin ninyo ito bago kumain. Ang sinabi niya ay ganito kayo dapat manalangin. Ito ay tungkol sa espiritual na labanan. Ito ang gabay para sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag naunawaan mo ang kabuuang kahulugan ng panalangin ito, mababago ng tuluyan ang paraan mo ng pananalangin. Sa video na ito, susuriin natin ang panalangin ng Panginoon sa paraang hindi mo pa nararanasan. Malalaman mo kung bakit ito ang iniwan ni Jesus para sa atin at kung ano ang kadalasang hindi napapansin, ang makapangyarihang taglay ng bawat linya at kung paanong ang masusing pag-unawa rito ay kayang baguhin ang relasyon mo sa Diyos. Pagkatapos ng video na ito, hindi mo na lang basta uusalin ang panalangin ng Panginoon, ipapanalangin mo ito ng may sigasig at layunin. Kung nahirapan kang maunawaan ang lalim ng panalangin ito, huwag mag-alala. Hihimayin natin ito ng malinaw para maunawaan mo ang bawat salita, bawat linya at ang bawat nakatagong kahulugan. Simula ngayon, mababago ang panalangin mo habang buhay. At sa huli, mananalangin tayo ng sabay gamit ang panalangin ng Panginoon, gaya ng itinuro ni Jesus, na may ganap na pagkaunawa at aktibong pananampalataya sa lakas nito. Ang matututuhan mo ngayon ay maaaring tuluyang baguhin ang paraan mo ng paglapit sa Diyos. At kung may kakilala kang tila walang koneksyon ang panalangin sa Diyos, hikayatin mo siyang panoorin ang video na ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito upang mas lumaganap pa ang mensahe ng Diyos. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Aling bahagi ng panalangin ng Panginoon ang pinakamalalim ang tama sa puso mo? At pinakaimportante, ibahagi ang video na ito sa taong nangangailangan ng mensaheng ito. Hindi mo alam kung paano nito mababago ang buhay panalangin nila. Nilikha namin ang mga komprehensibong video para sa bawat aklat ng Biblia upang palalimin ang iyong pananampalataya at patibayin ang iyong ugnayan sa Diyos. Ang bawat video ay inayos upang maging malinaw, simple at makahulugan ang mga kasulatan para sa bawat manunood. Ang pinakamalalim naming hangarin ay magdulot ang bawat video ng apoy sa iyong espiritu, isang pananampalatayang matatag at hindi matinag kahit sa gitna ng pagsubok. Para sa mga nagnanais pa ng mas malalim na pag-aaral, inilipat namin ang aming pinakamakapangyarihang aral sa mga e-book na maaari mong basahin sa sarili mong oras. Siguraduhing tingnan ang description para sa mga link ng mga resources na ito. Ngayon, simulan na natin. May isang salitang napakahalaga sa panalangin ng Panginoon na ganap na nagpapabago sa kahulugan nito, Ama.
Matapos nating talakayin ang panalangin ito bilang isang taktikal na plano, isang banal na koneksyon, at isang makapangyarihang kasangkapan, ang pinakamahalagang aral ay ang relasyon na itinatag nito sa kung sino ang ating kinakausap. Marami sa nang pagpipilian si Jesus. Maari niyang sabihin ang aming Panginoon o aming Hari o kaya'y o makapangyarihang lumikha ng sansinukob. Pero pinili niya ang aming Ama. Isang sadyang at malalim na pagpili ito. Marami ang nahihirapan sa kanilang pananaw tungkol sa Diyos. Tinitingnan siyang malayo, malamig o napakahigpit. Baka minsan naramdaman mo rin ito, naniniwala ka sa Kanya, pero ramdam mo ba talagang malapit ka sa Kanya? Isipin mo ang iyong karanasan sa panalangin. Para ba itong pagsubok na makuha ang pansin ng isang makapangyarihang hari na abalang-abala? O kinakausap mo ba siya gaya ng isang anak na lumalapit sa mapagmahal na ama? Pag-isipan mo ito, kung ikaw ay isang magulang, ano ang pakiramdam kapag lumalapit sa iyo ang anak mo, hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil gusto lang niyang makasama ka? Maaaring tumakbo siya palapit para yakapin ka o yumakap sa iyo para maghanap ng kapanatagan, hindi dahil may hinihingi, kundi dahil mahal ka niya. Tatanggihan mo ba siya o mapupuno ka ng tuwa at pananabik na makasama siya? Ito ang ninanais ng Diyos. Kaya ginamit ni Jesus ang salitang Ama namin. Para sa ilan, maaaring mabigat ang salitang Ama. Baka ang iyong karanasan sa iyong ama ay puno ng kawalan, kapabayaan o kahigpitan. Maaaring wala siya sa buhay mo, kaya ang salitang Ama ay hindi nagdudulot ng ginhawa kundi sakit. Ngunit narito ang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay hindi katulad ng mga taong makasalanan at hindi perpekto. Siya ang tunay at perpektong Ama, lahat ng dapat at kaya sanang maging ama mo. Gusto ng kaaway na maniwala ka na ang Diyos ay malayo, walang pakialam at hindi maramdaman. Isa itong malaking kasinungalingan. Sapagkat kapag naniwala kang malayo ang Diyos, maiiwasan mong matuklasan ang makapangyarihang biyayang taglay ng panalangin ito. Pero winasak ni Jesus ang kasinungalingang ito gamit ang simpleng ngunit makapangyarihang pahayag, Ama namin. At lalo niya pang pinatibay ang koneksyong ito sa pagdagdag ng na nasa langit. Kapag sinasabi natin ang Ama namin na nasa langit, ipinapahayag natin ang dalawang pangunahing katotohanan ng sabay. Tayo ay kanyang mga anak, may ugnayang higit pa sa simpleng relihiyosong gawain. At ang langit ay hindi lang isang malayong lugar, ito ang ating tunay na tahanan. Hindi tayo nakikipag-usap sa isang abstract na nilalang sa kalangitan. Nakaugnay tayo sa hari ng langit kung kanino tayo tunay na kabilang. Ang pagkakaibang ito ay nag-aangat sa panalangin mula sa simpleng pag-asa, paghiling o positibong pag-iisip. Kapag nananalangin ka, nakikipag-usap ka sa isang Diyos na labis kang minamahal, ganap kang kilala at may layunin para sa iyong buhay. Ito mismo ang dahilan kung bakit itinuro sa atin ni Jesus na simulan ang panalangin sa ganitong paraan. Inaanyayahan niya tayo sa isang bagong pananaw. Lumapit ka sa Diyos hindi bilang isang tagapakiusap, kundi bilang isang anak na lalaki o anak na babae. Binabago ng paninindigang ito ang kabuuan ng iyong pananaw sa panalangin. Tingnan natin ang halimbawa ni Jesus. Tinawag niya ang Diyos bilang Ama nang higit sa 150 ulit sa mga ebanghelyo. Ang kanyang mga aral ay hindi lang sa salita, ipinakita niya ito sa gawa. Halimbawa, sa Juan 11:41 hanggang 42, bago niya buhayin si Lazaro, nagsimula siya sa panalangin. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ito ay larawan ng ganap na tiwala, ang uri ng relasyon na nais niyang maranasan natin. Kapag naunawaan mo ito, mababago ang iyong buhay panalangin. Hindi ka na mananalangin na parang umaasa lang na baka marinig ka ng Diyos.
Mananalangin ka bilang isang anak na sigurado sa kanyang presensya. Hindi mo na kailangang magmakaawa ng kanyang atensyon. Alam mong hawak mo na ito. Ito ang simula ng tunay na kapangyarihang espiritual. Kaya sa susunod na banggitin mo, ang Ama namin na nasa langit, huwag mo lang itong ulitin. Damhin mo ito, isabuhay mo ito. Unawain mo ang lalim ng kahulugang taglay nito. Ikaw ay kanyang anak. Ang langit ang iyong tahanan, at sa tuwing mananalangin ka, ang iyong Ama ay nakikinig ng buong pansin. Kung ang pagkilala sa Diyos bilang Ama namin ay binabago ang ating paraan ng paglapit sa Kanya, ang kasunod na pahayag ni Jesus ay lubos namang binabago ang ating pananaw sa Kanya. Sambahin nawa ang ngalan mo. Ilang beses na ba nating binigkas ang mga salitang ito nang hindi lubos na nauunawaan ang ibig sabihin nito? Ang salitang sambahin o hallowed ay bihirang gamitin sa araw-araw. Nangangahulugan ito ng banal, pinararangalan, lubos na itinalaga. Pero hindi lang basta sinasabi ni Jesus na kilalanin nating banal ang pangalan ng Diyos. Iniimbitahan niya tayong ipamuhay ang kabanalan na iyon. Sa banal na kasulatan, ang mga pangalan ay may napakalalim na kahulugan. Sumasagisag ito ng pagkakakilanlan, kapangyarihan at reputasyon. Lalo na sa pangalan ng Diyos, ito ay kumakatawan sa kanyang buong pagkadiyos. Isipin mo ang tagpo sa Exodo 3 kung saan tinanong ni Moises ang Diyos, "Ano ang pangalan mo?" Sumagot ang Diyos, "Ako'y si Ako nga." Hindi lang isang pangalan, kundi isang pahayag ng kanyang walang hanggan at hindi nagbabagong kalikasan. Kapag sinabi ni Jesus na manalangin tayo ng sambahin nawa ang ngalan mo, hindi lang niya binibigyang diin ang kabanalan ng pangalan ng Diyos, kundi pinapaalala rin niya ang ating ugnayan sa isang Diyos na ang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Ngunit madalas, hindi natin nauunawaan ang pinakadiwa ng mensaheng ito. Hindi lang ito tungkol sa pagbigkas ng paggalang sa pangalan ng Diyos. Ito ay tungkol sa kung paano tayo namumuhay. Ang pagsambit ng sambahin nawa ang ngalan mo ay isang pangako. Kung banal ang pangalan ng Diyos, dapat ipakita ng ating pagtrato sa Kanya ang kabanalang iyon. Kung sagrado ang kanyang pangalan, dapat sumalamin ang ating buhay sa kabanalang iyon. Dito dapat isabuhay ang ating pananampalataya. Kung sinasabi mong sambahin nawa ang ngalan mo, pero inuuna mo ang iba kaysa sa Diyos, tunay mo ba siyang pinararangalan? Kung tinatawag mo siyang Panginoon pero hindi mo sinusunod ang kanyang mga turo, pinapahalagahan mo ba talaga ang kanyang pangalan? Kung sa linggo'y umaawit ka ng papuri, pero sa karaniwang araw ay hindi mo isinasabuhay ang kanyang aral, tunay mo bang sinasamba ang kanyang pangalan? Ang turo ni Jesus ay hindi lang isang pananalita, ito ay paanyaya sa isang uri ng pamumuhay, isang buhay na ang bawat kilos at salita ay nagpapakita ng tunay na paggalang sa Diyos na ating kinikilala. Isipin mo ang lipunang ginagalawan natin ngayon. Araw-araw, inaabuso ang pangalan ng Diyos, naririnig sa mga pelikula, kanta at karaniwang usapan na parabang wala itong halaga. Ngunit sa banal na kasulatan, ang pangalan ng Diyos ay may napakalaking kapangyarihan. Sa Lumang Tipan, labis ang paggalang ng mga Israelita sa pangalan ng Diyos na ayaw nila itong banggitin ng malakas. Kapag isinusulat ng mga eskriba ang YHWH, ang banal na pangalan ng Diyos, humihinto sila, naghuhugas ng kamay at gumagamit ng bagong panulat upang isulat ito bilang pagpapakita ng lubos na paggalang. Ngunit sa panahon ngayon, madalas binabanggit ang pangalan ng Diyos nang walang ingat. Minsan pa nga ay ginagawang biro. Kaya kailangan nating itanong sa ating sarili, tayo ba'y naiiba? Ipinapakita ba ng ating pamumuhay na ang pangalan ng Diyos ay sagrado at iginagalang? O nakikibagay lang tayo sa mundo na para bang karaniwan lang ito? Ang pangalan ni Jesus ay may napakalaking kapangyarihan.
gaya ng sinasabi sa Filipos 2:9-11. Dahil dito, siya'y itinaas ng Diyos sa kaitaasan at pinagkalooban ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. And ang bawat dila ay magpahayag na si Hesukristo ay Panginoon. Ganyan katindi ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Ito ay hindi karaniwan, ito ay sagrado. Nagpalayas ni Jesus ng mga demonyo sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nagpagaling ang kanyang mga alagad ng may sakit gamit ang parehong pangalan. Kapag tayo'y nananalangin, ito ay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kaya kapag sinasabi nating sambahin nawa ang ngalan mo, tayo ay nanunumpa ng tatlong bagay. Panunumpang igalang ang kanyang pangalan sa ating mga salita. Panunumpang isabuhay ang kanyang pangalan sa ating mga kilos. Panunumpang ipakilala ang kanyang pangalan sa isang lipunang halos limot na ang kahalagahan nito. Tingnan natin ang kalagayan ng mundo ngayon. Hindi lang basta hindi pinapansin ng Diyos, aktibong tinatanggihan siya. Unti-unting binubura ang kanyang pangalan mula sa edukasyon, kultura at mga pampublikong espasyo. Alam ng kaaway na sa pagtanggal ng pangalan ng Diyos, mapapawi rin ang paggalang ng tao sa Kanya. Ngunit tayo ay tinatawagan upang maging kakaiba. Kaya sa tuwing ikaw ay mananalangin, huwag mo lang sambitin ang mga salita. Pag-isipan mo ito. Ang buhay ko ba ay nagbibigay luwalhati sa pangalan ng Diyos? Ang asal ko ba ay nagsisiwalat ng kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mundo? Sapagkat kapag naunawaan mo ang tunay na diwa ng sambahin nawa ang ngalan mo, ganap na magbabago ang pananaw mo sa panalangin. At kung ang panalangin sambahin nawa ang ngalan mo ay tanda ng dedikasyong igalang ang pangalan ng Diyos, ang kasunod na turo ni Jesus, dumating nawa ang kaharian mo, ay higit pa sa isang taimtim na hangarin. Sa mas malalim na pag-unawa, ito ay isang panawagang makiisa sa isang espiritual na revolusyon. Ang panalangin dumating nawa ang kaharian mo ay isang panawagan para sa isang matinding pagbabago, isang panloob na laban ng dalawang kaharian. Ang kaharian ng Diyos laban sa kaharian ng sanlibutan. At kaya't lumilitaw ang isang mahalagang tanong, aling kaharian ang sinusuportahan mo? Ang kaharian ng mundong ito ay madaling makita. Isa itong sistemang pinangungunahan ng kapangyarihan, kayamanan, impluwensiya at pansariling kasiyahan. Isa itong lipunang nagtutulak sa atin na unahin ang sariling kagustuhan kahit kapalit ang katotohanan o moralidad. Dito, ang tama ay tinatawag na mali at ang mali ay tinatawag na tama. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay gumagana sa kabaligtarang prinsipyo. Sa kahariang ito, ang mga nauuna ay nahuhuli at ang mga nahuhuli ay nauuna. Dito, ang mapagpakumbaba ay itinataas at ang palalo ay ibinabagsak. Sa kaharian ng Diyos, ang tunay na kapangyarihan ay hindi pananakop kundi paglilingkod. Ang hari rito ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga nasasakupan, hindi humingi ng buhay para sa sarili niyang kapakanan. Ito ang kaharian na itinuro ni Jesus na ating ipanalangin. Ngunit ang madalas na hindi natin napapansin ay ito, ang kaharian ng Diyos ay hindi lang isang pag-asang malayo sa hinaharap. Ito ay isang panawagang ipamalas na ngayon dito sa lupa sa pamamagitan ng ating mga buhay. Noong si Jesus ay namuhay sa lupa, hindi langit ang kanyang ipinangaral, kundi isang kahariang malapit na gaya ng kanyang pahayag. Magsisi na kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Mateo 4:17. Nagpalayas siya ng mga demonyo, nagpagaling ng may sakit at nagpatawad ng kasalanan, hindi lang para gumawa ng mga kamanghamanghang bagay, kundi upang ipakita kung paano lumilitaw ang kaharian ng Diyos sa totoong buhay. At ngayon tungkulin nating ipagpatuloy ang misyong iyon.
Ang problema, maraming tao ang hindi talaga nagnanais na dumating ang kaharian ng Diyos. Ang nais nila ay matupad ang sarili nilang kaharian. Hinahangad nila ang katuparan ng personal na mga hangarin, plano at kagustuhan. Nais nila ang isang kahariang komportable, isang mundo kung saan pinapabuti ng Diyos ang kanilang buhay, ngunit hindi binabago ang kanilang puso. Gusto nila ng isang lugar kung saan kinikilala si Jesus, pero sila pa rin ang namumuno. Ngunit hindi tayo tinuruan ni Jesus na manalangin ng Panginoon, pagpalain mo ang kaharian ko. Sa halip, sinabi niya, dumating nawa ang kaharian mo. Ito ay nangangahulugang pagsuko, nangangahulugan itong ihanay ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, hindi sa sarili nating kagustuhan. Ito ay pagdedeklarang, Diyos, Ikaw ang mamuno, itatag mo ang iyong paghahari sa aking buhay, sa aking tahanan, sa aking lungsod at sa buong mundo. Ito ay katumbas ng pagdeklara ng digmaan sapagkat hindi nais ng kaaway na manaig ang kaharian ng Diyos. Sa sandaling ipanalangin mo ito ng may paninindigan, ikaw ay nagiging banta sa puwersa ng kasamaan. Inaanyayahan mo ang pamumuno ng Diyos sa mismong teritoryo ng kaaway. Tumatawag ka ng liwanag upang paalisin ang dilim. Isinusulong mo ang isang kahariang gigiba sa lahat ng itinayo ni Satanas. Tingnan mo ang mundo ngayon, isa itong patotoo sa pagpili ng maling kaharian, ang pagkakawatak-watak, panlilinlang at katiwalian. Lahat ng ito ay ebidensya ng mundong tumanggi sa pamumuno ng Diyos. Subalit hindi tayo inutusan ni Jesus na umupo lang at hintayin ang langit. Sa halip, itinuro niya sa atin na aktibong manalangin para sa pagdating ng kaharian. At dito lumilitaw ang isang napakahalagang tanong, handa ka bang mamuhay sa paraang nagbibigay daan sa pagdating ng kanyang kaharian dito sa lupa? Sapagkat ang panalangin, dumating nawa ang kaharian mo, ay hindi lang salita. Ito ay panawagan sa pagkilos. Nangangahulugan itong tayo ang maging kamay at paa ni Jesus. Nangangailangan ito ng pagtataguyod ng katotohanan sa mundong puno ng kasinungalingan. Nangangahulugan ito ng paninindigan sa katuwiran kahit pinapahintulutan ng kultura ang kasalanan. Ito ay pagtawag sa atin na isabuhay ang pag-ibig sa gitna ng isang mundong puno ng galit. Kapag nananalangin ka, hindi ito dapat basta recitation lang. Pag-isipan mo ito. Ang mga kilos ko ba ay naghahanda ng daan para sa paghahari ng Diyos o sinusulong ko lang ang sarili kong hangarin? Ang tunay na pag-unawa sa salitang dumating nawa ang kaharian mo ay ganap na magbabago sa iyong buhay panalangin, sapagkat ang pinakamalaking hamon sa panalangin ay ang pagsuko. Madaling humiling sa Diyos ng mga bagay na gusto natin, pero ibang usapan ang tunay na pagsuko gamit ang mga salitang, hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang mangyari. Ang pananalitang mangyari ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit ay isa sa pinakamalalim, ngunit pinakamatitinding bahagi ng panalangin ng Panginoon. Sa pagsambit nito, hindi ka lang basta bumibigkas, pumipili kang magtiwala sa mas mataas na plano ng Diyos kaysa sa pansariling kagustuhan. Kinikilala na ang kanyang pagkaunawa ay higit kaysa sa atin, lalo na sa panahon ng pagkalito at pasakit. Isipin mo ito, nanalangin ka na ba ng buong sigasig para sa isang bagay na buong puso mong pinaniniwala ang tama, ngunit ang sagot ng Diyos ay hindi? Maaring taimtim mong hiniling sa Diyos na ayusin ang isang relasyong naghihingalo, ngunit nauwi pa rin ito sa hiwalayan. O baka umaasa kang makuha ang isang trabaho pero napunta ito sa iba. O nanalangin ka ng kaginhawaan mula sa sakit, ngunit nanatili pa rin ang kirot.
Sa ganitong mga sandali, nahahayag ang tunay na diwa ng panalangin ng Panginoon. Ang pagsuko ay hindi lang pananalita, ito ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi tumutugma ang kanyang sagot sa ating mga inaasam. At si Jesus ang ganap na halimbawa nito sa pinakamatinding sandali ng kanyang buhay sa halamanan ng Getsemani. Habang nakaharap sa nalalapit na pagkakanulo, pagdurusa, kahihiyan at paglayo sa Ama, nanalangin siya, "Ama, kung kalooban mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit hindi ang kalooban ko kundi ang sa iyo ang mangyari." Lucas 22:42. Hindi ito isang panalangin magaan o walang damdamin. Isa itong panalangin ng pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Jesus kung ano ang tunay na pagsuko. Ganap na pagtitiwala sa Ama kahit nangangahulugang harapin ng krus. Kaya dapat tayong magtanong sa sarili, hinahanap ko ba talaga ang kalooban ng Diyos o hinihiling ko lang na aprubahan niya ang plano ko? Mahirap ang tanong na ito dahil mahirap din ang pagsuko. Nangangahulugan ito ng pagbitiw sa kontrol. Nangangahulugan ito ng pagdeklara ng Diyos, kahit ang resulta ay hindi ayon sa gusto ko, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Nangangailangan ito ng pananampalataya sa kanyang mas mataas na layunin, kahit hindi natin ito agad nakikita. Balikan natin ang mga kwento sa banal na kasulatan. Si Jose, halimbawa, ibinenta bilang alipin, inakusahan ng di totoo at ibinilanggo. Maaaring naramdaman niyang iniwan siya ng Diyos, pero nanatili siyang tapat, naniniwala na may layunin ng Diyos kahit sa gitna ng kanyang pagdurusa. Sa huli, siya ay naging pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto at naging instrumento sa pagliligtas ng marami. Isipin din si Pablo, nais niyang ipalaganap ang ebanghelyo ng malaya, ngunit humarap siya sa mga palo, pagkawasak ng barko at pagkakabilanggo. Sa kanyang selda, sumulat siya ng mga liham na naging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Bakit? Sapagat isinuko niya ang sariling plano para sundin ang mas mataas na plano ng Diyos. Sa konteksto ng kasalukuyan, isipin kung gaano kadalas natin tinatanggihan ang kalooban ng Diyos nang hindi natin namamalayan. Hinahabol natin ang sariling kagustuhan, kinokontrol ang sitwasyon, o nainis kapag hindi ayon sa plano natin ang nangyayari. Ngunit kapag taimtim tayong nanalangin nang mangyari ang kalooban mo, ibig sabihin nito'y isinusuko natin ang manibela sa Diyos. Inaanyayahan siya na pangunahan ang ating buhay ayon sa kanyang kagustuhan. Ito ang tunay na hamon ng panalangin. Hindi lang humiling kundi sumuko. At sa pagsukong ito, nararanasan natin ang pinakamalalim na anyo ng pananampalataya. At nasa pagsukong ito natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Kaya ito ang hamon. Sa susunod mong panalangin, huwag mo lang banggitin ang mga salita, isapuso mo ang bawat isa. Tanungin ang sarili, tiwala ba talaga ako sa Diyos para isantabi ang mga plano ko kapalit ng Kanya? Kung tunay nating nais na maganap ang kanyang kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit, dapat magsimula ang pagbabago sa ating sarili. Hindi tayo inutusan ni Jesus na ipanalangin ang ating pangangailangan buwanan o taon-taon, kundi araw-araw. Sinabi niya, "Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw." Higit pa ito sa pisikal na pagkain, ito'y tungkol sa pagtitiwala, pagdepende at pagtanggap na hindi natin kayang mabuhay ng mag-isa, hiwalay sa Diyos. Dito madalas mahirapan ng marami, lalo na sa isang lipunan na nagtuturo sa atin na magplano, mag-impok at tiyakin ang kinabukasan. Ngunit tinatawag tayo ni Jesus na umasa sa Diyos araw-araw. Huminto ka sandali at pag-isipan ito. Ilang gabi ka nang hindi makatulog sa kaiisip tungkol sa pera, trabaho, o kung paano mo susuportahan ang iyong pamilya?
Pamilyar sa ating lahat ang kaba at takot kapag hindi tiyak ang kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng dating ng bahaging ito ng panalangin. Inaanyayahan tayo ni Jesus na baguhin ang pananaw mula sa pag-aalala sa kakulangan tungo sa pagtitiwala sa Kanya na laging tapat sa pagbibigay. Alalahanin ang mga Israelita sa disyerto. Binigyan sila ng Diyos ng mana bawat araw, ngunit sapat lamang para sa araw na iyon. Kapag sumobra sila sa pag-ipon, ito'y nabubulok. Isa itong aral ng araw-araw na pag-asa na ang kabuhayan nila ay hindi dahil sa sariling sikap, kundi dahil sa Diyos. Ang aral na ito ng araw-araw na pagdepende ang mismong binibigyang diin ni Jesus sa kanyang panalangin. Aminin natin, hindi ito madali. Likas sa atin ang maghanap ng kasiguruhan. Gusto nating tiyakin ang kinabukasan at makasiguro na hindi tayo haharap sa kahirapan. Ngunit hinihikayat tayo ni Jesus na hanapin ang ating pang-araw-araw na tinapay. Hindi dahil tutol ang Diyos sa pagpaplano, kundi dahil nais niya tayong matutong magtiwala sa Kanya. At ang prinsipyong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Isipin ang emosyonal na katatagan. Ilang beses ka na bang nagtangkang mag-ipon ng kapayapaan para sa buong linggo, pero pagdating ng kalagitnaan ay ubos ka na? Inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya araw-araw at hingin kung ano ang kailangan natin sa sandaling iyon. Ipinapangako niya na ibibigay niya ang lakas, karunungan, pasensya at mga bagay na kailangan natin isang araw sa bawat pagkakataon. Tingnan mo kung paano namuhay si Jesus. Hindi siya nagimbak ng yaman ni nag-alala kung saan manggagaling ang susunod niyang pagkain. Buong-buo ang kanyang pagdepende sa Ama, isang huwaran na dapat nating sundan. Sa huli, kapag niyakap natin ang pamumuhay ng araw-araw na may pagtitiwala sa Diyos, imbes na mag-ipon para sa pansariling seguridad, matutuklasan natin ang isang uri ng kalayaang hindi matatagpuan saan man. Nababawasan ang pag-aalala kapag nauunawaan natin na tayo'y nasa ilalim ng pangangalaga ng isang tapat na tagapaglaan. Isipin mo ang takbo ng lipunan ngayon, ang walang tigil na paghahangad ng tagumpay, ang pagkahumaling sa pag-iipon ng yaman at ang patuloy na takot sa hinaharap. Nakakapagod ito. Pero sabi ni Jesus, bitawan mo yan. Hingin mo lang ang kailangan mo para sa ngayon, pagkatiwalaan mo ako sa bukas. Ito ang hamon. Paano kaya magbabago ang buhay mo kung tunay mong pinaniwalaan na araw-araw kang pagbibigyan ng Diyos? Kung iiwan mo ang takot sa hinaharap at mamuhay ka sa pagtitiwala sa kasalukuyan. Isipin mong mamuhay ka na may matibay na pananalig na ang Diyos na nagbigay ng mana sa mga Israelita, ang nagsugo ng mga uwak para pakainin si Elias, at ang nagparami ng tinapay at isda ay siya ring Diyos na nagbabantay sa iyo ngayon mismo. At totoo nga, kaya sa susunod mong pagbigkas ng bahaging ito ng panalangin ng Panginoon, huwag mo lang ulitin ang mga salita, isabuhay mo ito. Hayaan mong maputol nito ang labis mong pag-asa sa pera, sa trabaho, o sa sarili mong kakayahang kontrolin ang mga resulta. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng lahat ng kasagutan, kundi sa katiyakang ang iyong Amang nasa langit ay laging maglalaan ng eksaktong kailangan mo. Kapag nanalig ka rito, nawawala ang kapit ng mga alalahanin ng araw-araw. Ang paghingi ng ating pang-araw-araw na tinapay ay nagtuturo sa atin ng pagtitiwala sa Diyos. Samantalang ang paghingi ng kapatawaran ay nagtuturo ng isa pang makapangyarihang aral. Paano makakamit ang kalayaan? Kalayaan mula sa guilt, kalayaan mula sa hinanakit, kalayaan mula sa mga tanikala ng ating nakaraan. Ngunit ang nagpapalalim sa bahaging ito ng panalangin ay hindi lang ang paghingi ng kapatawaran. Itinuturo rin sa atin ni Jesus na magpatawad sa kapwa, gaya ng paghingi natin ng kapatawaran para sa ating sarili. Dito nahihirapan ang karamihan sa atin.
Madaling sabihin, patawarin mo ako Diyos, ngunit mas mahirap pang tulungan mo akong patawarin sila. Sadya itong pinagdugtong ni Jesus, ang paghingi ng kapatawaran at ang pagpapatawad sa iba upang hindi natin ito maihiwalay. Pag-isipan mo ito, naramdaman mo na ba na parang may hadlang sa pagitan mo at ng Diyos kahit na nagdarasal ka, nagbabasa ng Biblia at umaattend ng simbahan? Parang may kulang pa rin? Ibinigay ni Jesus ang kasagutan, ang hindi pagpapatawad. Isa itong hadlang upang lubos nating maranasan ang awa ng Diyos. Pinatitigas nito ang ating puso, binabaluktot ang ating panalangin at inilalagay tayo sa paulit-ulit na siklo ng sakit. Binibigyang diin ito ni Jesus sa Mateo 6:14 hanggang 15. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang kanilang mga pagkakasala, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Isang mabigat na katotohanan ito, ipinapahiwatig nito na ang pagkakapit sa hinanakit ay hindi lang nakakasira ng ugnayan natin sa ibang tao, kundi pinuputol din ang espiritual na ugnayan ng kapatawaran na labis nating kailangan mula sa Diyos. Ipinapakita ng talinghaga ng malupit na alipin sa Mateo 18 ang isang malalim na aral tungkol sa pagpapatawad. Isang lalaki ang pinatawad ng hari sa isang napakalaking utang, isang halaga na imposibleng mabayaran. Ngunit pagkalaya niya, agad niyang hinanap ang kapwa niyang may maliit na utang sa kanya at tumangging magpatawad. Nang malaman ito ng hari, siya'y nagalit at ipinakulong ang lalaki. Sabay sabing, "Hindi ba't dapat ay naawa ka rin sa kapwa mo gaya ng pagkaawa ko sa iyo?" Ang talinghagang ito ay refleksyon ng ating sariling espiritual na karanasan. Pinatawad tayo ng Diyos sa isang napakalaking utang, bawat kasalanan, pagkukulang at pagtalikod natin sa Kanya. Pero madalas, kapit pa rin tayo sa maliliit na pagkakamali ng ibang tao laban sa atin. Karaniwan, ang mga pagtutol tulad ng, "Pero sinaktan nila ako, pero hindi sila karapat-dapat patawarin, ni hindi man lang sila humingi ng tawad." Ngunit tayo ba ay karapat-dapat patawarin? Lumapit ba tayo sa Diyos na malinis na ang lahat ng kasalanan, humingi ng tawad sa bawat isa, bago pa man niya isinugo si Jesus para sa ating kaligtasan? Pinaalalahanan tayo sa Roma 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ipinapakita nito na ang ating pagpapatawad ay hindi dapat nakabase sa pagiging karapat-dapat ng iba, kundi salamin ng biyayang natanggap natin noong tayo'y malayo pa sa Kanya. At mahalagang maunawaan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinukonsinti mo ang ginawa nila. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong muling makipag-ugnayan sa mga taong nakakasakit sa iyo. Hindi rin ito binubura ang sakit na idinulot nila. Ang pagpapatawad ay pagpiling bitawan ang hinanakit. Iniabot mo ito sa Diyos at sinasabing, "Ayokong palaguin ang kapaitan sa puso ko. Ayokong hayaan na ang ginawa nila ang magdikta ng damdamin ko." Ang magandang bunga ng pagpapatawad ay hindi lang nito pinalalaya ang mga pinatatawad natin, kundi tayo rin ay napapalaya. Sa pagpapatawad, kumakalas tayo mula sa tanikala ng hinanakit at lumalakad tungo sa buhay na may kapayapaan at kalayaan na nagpapabuti sa ating espiritual at emosyonal na kalusugan. Ayon sa pananaliksik, ang pagkimkim ng sama ng loob ay maaaring magdulot ng labis na stress, pahinain ang immune system at magdulot ng depresyon. Sa kabilang banda, ang mga taong marunong magpatawad ay mas madalas makaranas ng katahimikan, mas mabuting kalusugan at mas mahabang buhay. Noon pa man ay alam na ni Jesus ang malalim na benepisyo ng pagpapatawad,
kaya't binigyang diin niya ito sa kanyang mga aral tungkol sa panalangin. Ngayon, isipin naman natin ang kabaligtaran. Madalas tayo ang nangangailangan ng kapatawaran, hindi lang mula sa Diyos, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid natin. Nakasakit tayo, nakapagsalita ng masakit, at nakagawa ng iba't ibang pagkakamali. Kung paanong hinahangad natin ang biyaya ng Diyos, dapat handa rin tayong humingi ng kapatawaran at ayusin ang anumang nasirang ugnayan kung may pagkakataon. Kaya pag-isipan mo ito, sino ang kailangang patawarin mo? Maaaring ito'y isang tao mula sa iyong nakaraan, isang magulang, kaibigan o asawa. Maaaring sarili mo rin, o baka naman may isang tao kang kailangang hingan ng tawad. Maliwanag ang turo ni Jesus. Ang pagtanggap natin ng kapatawaran mula sa Diyos ay konektado sa kagustuhan nating magpatawad sa iba. Mas nagiging makapangyarihan ang ating panalangin at tunay nating nararanasan ang kalayaan kapag binitiwan natin ang pagkakabihag sa sama ng loob. Kaya't kapag binibigkas mo ang bahagi ng panalangin ng Panginoon na ito, gawin mo ito ng taos-puso. Hayaan mong baguhin ka ng mga salita. At kung may pangalang pumasok sa isip mo, huwag mo itong baliwalain. Ang pagpapatawad ay hindi madali, pero ito ay mahalaga. Kapag binitiwan mo ang bigat na iyon, mapagtatanto mong hindi lang sila ang nakakadena rito, kundi pati ikaw. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang mamuhay na puno ng galit at sama ng loob. Kung ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan, ang susunod na bahagi ng panalangin ng Panginoon ay naghahanda naman sa atin para sa mga pagsubok sa hinaharap. Itinuturo ni Jesus na manalangin tayo ng ganito, huwag mo kaming hayaang matukso. Maaari kang mapaisip, bakit kailangan pang hilingin ito? Tutuksuhin ba talaga tayo ng Diyos? Marami ang nalilito sa pahayag na ito dahil parang sinasabi nating pigilan ng Diyos ang isang bagay na baka gawin niya. Pero mali ang ganitong pag-unawa. Ayon sa Santiago 1:13, hindi natutukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin niya tinutukso ang sinuman. Isinama ni Jesus ang panalangin ito upang ipakita kung gaano kadalas ang tukso at kung gaano kahalaga ang maging espiritual na mapagmatsyag. Ang tukso ay bahagi ng buhay, naranasan ito ng lahat. Kabilang na si Jesus noong siya'y tinukso sa ilang ayon sa Mateo 4. Mahalaga, ang matukso ay hindi kasalanan, pero ang bumigay dito ay kasalanan. Sa pamamagitan ng panalangin ito, tinuturuan tayo ni Jesus na humingi ng banal na proteksyon bago pa dumating ang tukso, hindi lang umasa na malalampasan natin ito sa oras ng pagsubok. Sa realidad, maraming bumabagsak sa kasalanan, maaaring dahil sa bisyo o maling desisyon, dahil hindi sila naging mapagmatsyag o mapanalanginin laban sa tukso mula pa sa simula. Ang ganitong maagap na paraan ay mahalaga sa espiritual na labanan. Ang tukso ay hindi lang simpleng pagpapakita ng kahinaan ng tao. Ito ay isang sinadyang estratehiya ng mga puwersang kalaban. Kilala tayo ng kaaway, ang ating mga gawi, kahinaan at mga butas sa ating pagkatao. And ginagamit mismo ang mga ito upang tayo'y matukso sa mga bagay na pinakamahirap nating labanan. Kaya malinaw ang aral ni Jesus. Huwag hintaying dumating ang tukso bago ka maghanda. Sa halip, manalangin ka agad upang malayo ka pa lang ay makaiwas na sa pagsubok. Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng araw-araw na panalangin. Kahit hindi mo napapansin, ang iyong isipan, kalinisan, focus at integridad ay palaging nasa panganib. Kung wala kang espiritual na panangga, para kang pumasok sa digmaan na walang sandata. Tingnan natin ang halimbawa ni Pedro. Bago hulihin si Jesus, binalaan niya si Pedro. Hiniling ni Satanas na subukin ka gaya ng paggiik ng trigo, pero ipinanalangin kita upang hindi manghina ang iyong pananampalataya. Lucas 20:31 at 32.
Hindi lang basta pinaalalahanan ni Jesus si Pedro na magpakatatag, pinalakas niya ito sa pamamagitan ng panalangin. Ngunit si Pedro ay nagtiwala sa sariling lakas at binalewala ang babala ni Jesus. Kaya noong dumating ang tukso, 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Sa kabilang banda, pagmasdan mo si Jose sa Genesis 39, nang tuksuhin siya ng asawa ni Potiphar, hindi siya nag-isip pa o nag-atubiling labanan ito sa sarili niyang lakas. Bagkus, agad siyang tumakas sa sitwasyon. Ipinapakita nito ang malinaw na kaibahan ng mga bumibigay at ng mga nananatiling matatag. Ang mga tunay na matibay ay hindi lang nananalangin matapos ang pagkadapa kundi bago pa man dumating ang panganib. Hinahanap nila ang patnubay ng Diyos ng mas maaga, hindi lang upang magkaroon ng lakas na lumaban, kundi upang magkaroon ng karunungang makaiwas sa tukso. Isang mapagpalayang paalala mula sa unang Korinto 10:13. Tapat ang Diyos. Hindi niya hahayaang matukso ka ng higit sa iyong makakaya. Sa halip, sa gitna ng tukso ay magbibigay siya ng paraan upang makaligtas ka. Ipinapakita nito na may solusyon sa bawat pagsubok, ngunit tayo ang kailangang kumilos at yakapin ang mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Paano natin maisasabuhay ang bahaging ito ng panalangin ng Panginoon? Una, kailangan nating maging mapagmatyag. Ayon sa unang Pedro 5:8, maging malinaw ang pag-iisip at magbantay. Ang inyong kalaban na si Satanas ay parang leyong umuungal at naghahanap ng masisila. Ipinapakita nito na palaging nakaabang ang kaaway sa ating kahinaan. Kaya't ang pamumuhay ng walang pag-iingat ay delikado. Pangalawa, maging maingat tayo sa mga bagay na may impluwensiya sa atin. Madalas, ang tukso ay pumapasok sa pamamagitan ng mga content na pinapanood natin, mga taong sinasamahan natin, at mga usapang sinasangkutan natin. Halimbawa, kung ikaw ay lumalaban sa pita ng laman pero nanonood ng malalaswang palabas, taliwas ito sa panalangin mo. Kung humihiling ka ng pasensya pero palagi kang napapalibutan ng negatibong tao, mas lalo ka lang maiinis. Sa huli, ang ating diskarte ay hindi lang dapat pag-iwas sa kasalanan, kundi paglapit sa Diyos. Marami ang sumusubok labanan ang tukso sa sariling lakas, pero ang tunay na paraan ay hindi lang paglaban, kundi pagpapalit. Ayon sa Santiago 4:7, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo siya sa inyo. Mahalaga na yakapin muna natin ang presensya ng Diyos bago harapin ang kasalanan. Sa ganitong paraan, hindi lang natin tinatalikuran ng kasalanan, kundi pinupunan natin ang ating sarili ng mas matibay na lakas mula sa Diyos. Kaya lumilitaw ang tunay na tanong, tumutugon ka lang ba kapag dumating na ang tukso o nananalangin ka ng maaga upang ito'y maiwasan? Nananatili ka bang espiritual na mapagmatyag o basta-basta ka na lang ba naglalakad patungo sa bitag ng kaaway ng walang pag-iingat? Isinama ni Jesus ang tiyak na panalangin ito sa kanyang dasal sa isang malinaw na dahilan. Dahil ang tukso ay tunay, ang labanan ay totoo, at kung hindi tayo handa, tiyak tayong matitisod. Ngunit ang magandang balita ay inihanda na tayo ng Diyos at binigyan ng mga kailangan nating sandata para magtagumpay. Ang mahalagang tanong, gagamitin ba natin ang mga ito? Ang utos ni Jesus na ipanalangin natin na malayo sa tukso ang ating mga hakbang ay direktang nauugnay sa susunod na bahagi ng panalangin ng Panginoon, at iligtas mo kami sa masama. Hindi ito basta pag-iwas sa kasalanan. Ito ay panawagan para sa tulong ng Diyos na palayain tayo mula sa kapangyarihan nito. Hindi ito simpleng pakiusap ng proteksyon. Ito'y isang matatag at mapangahas na panawagan. Ang kasamaan ay hindi haka-haka. Ito'y isang tunay at nararamdamang puwersa. At kahit hindi natin namamalayan, araw-araw tayong nasa gitna ng labanan. Pag-isipan mo ito,
Bakit tayo uutusan ni Jesus na humingi ng kaligtasan sa pamamagitan ng panalangin kung wala namang tunay na kaaway na sinusubukang ilayo tayo sa Diyos? Nilinaw ito sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga puwersang espiritual ng kadiliman sa daigdig na ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Ipinapakita nito na ang pinakamabibigat nating labanan ay hindi nakikita. Ito'y mga digmaang espiritual na nakaapekto sa ating isipan, pamilya at personal na pagsubok. Subalit gaano kadalas tayong sumusubok na harapin ang mga pagsubok na ito sa sarili nating lakas? Sinusubukan nating talunin ang bisyo gamit lang ang determinasyon. Sinusubukan nating ayusin ang sirang relasyon gamit ang lohika. Pinipilit nating takasan ang depresyon o pagkabalisa sa pamamagitan lamang ng positibong pag-iisip. Ngunit alam ni Jesus na kulang ang mga paraang ito. Kaya't itinuro niya sa atin na araw-araw tayong manalangin para sa kaligtasan mula sa kasamaan, hindi bilang tagumpay ng ating kakayahan, kundi bilang resulta ng pagtawag sa Diyos. Sa Lucas 22:31 hanggang 32, binalaan ni Jesus si Pedro, "Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin ka gaya ng paggiik ng trigo. Ngunit ipinanalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya." Dito, hindi niya sinabi kay Pedro na magpakatatag gamit ang sariling lakas. Sa halip, binigyang diin niya ang kahalagahan ng kanyang panalangin para kay Pedro na ang tagumpay ay nangangailangan ng tulong mula sa Diyos. Sa kabila ng panalangin ni Jesus, sinubukan pa rin ni Pedro na harapin ang pagsubok sa sarili niyang paraan. Sinabi pa niya, "Panginoon, handa akong sumama sa iyo kahit sa bilangguan o sa kamatayan." Pero sa loob ng ilang oras, itinanggi niya si Jesus ng 3 beses. Ipinapakita nito ang kabiguang madalas mangyari kapag sinusubukan nating solusyonan ang espiritual na labanan gamit lang ang sariling lakas. Ihambing natin ito sa karanasan ng mga Israelita sa Exodo 14, nang sila'y nasukol sa tabi ng dagat na pula at papalapit na ang hukbo ni Paraon. Pinakalma sila ni Moises at sinabing, "Ang Panginoon ang lalaban para sa inyo, kayo'y mananatili lamang sa inyong kinatatayuan." At pagkatapos, ginawang posible ng Diyos ang isang milagro. Hinawi niya ang dagat at binuksan ang daan para sa kanilang pagliligtas. Itinuturo sa atin ng panalangin ni Jesus na ang pagliligtas ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pagtawag sa Diyos at pagtanggap ng kanyang tulong. Mahalaga ang prinsipyong ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging ito man ay laban sa bisyo, takot, pagkabalisa, depresyon o paulit-ulit na kasalanan. Ang solusyon ay hindi lang basta pagsisikap o pagkuha ng magandang payo, kundi ang paglapit sa kapangyarihan ng Diyos para sa tunay na kalayaan. Ang pagsisikap ng kaaway na hadlangan tayong manalangin ay patunay ng katotohanan ito. Alam niya na kapag tumawag tayo sa Diyos para sa pagliligtas, ang kapangyarihan ng panalangin ay kayang gumiba ng tanikala, wasakin ang mga kuta ng kasamaan at palayasin ang kadiliman. Pinagtitibay ito ng awit 55. "Tumawag ka sa akin sa araw ng kaguluhan, ililigtas kita at pararangalan mo ako." Ang pangakong ito ay hindi lamang pampalubag loob, ito ay matibay na katiyakan mula sa Diyos. Upang maisabuhay natin ang mga aral na ito araw-araw, kailangang aminin natin na palagi nating kailangan ang lakas ng Diyos. Ang pagliligtas ay hindi isang beses lang na pangyayari. Ito ay patuloy na pagdepende sa Kanya bawat araw. Una, mahalagang maunawaan na hindi tayo nilikha upang harapin ang ating mga laban ng mag-isa.
Ang panalangin, iligtas mo kami sa masama, ay paalala na bahagi tayo ng isang espiritual na komunidad. Dapat tayong bumuo ng koneksyon sa kapwa mananampalataya na magdadamayan at mananalanginan para sa isa't isa, na nagbibigay ng kolektibong lakas laban sa mga hamon. Pangalawa, dapat tayong manampalataya na ang Diyos ay aktibong kumikilos para sa ating kabutihan. Minsan, dumarating agad ang kaligtasan. Minsan naman, dahan-dahan itong isinasakatuparan. Anuman ang bilis, makakaasa tayo sa katapatan ng Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ba ay lumalaban ng mag-isa o humihingi ka ba ng tulong ng Diyos? Tandaan, maaring malaki at mabigat ang mga hamon na kinahaharap mo. Pero ang Diyos na sinasamba mo ay mas makapangyarihan pa kaysa sa alinmang pagsubok. Kapag sinabi mong iligtas mo kami sa masama, hindi ka lang basta nagsasabi ng salita, tinatawagan mo ang buong kapangyarihan ng langit na kumilos para sa iyo. Ang malalim na kahulugan ng huling parirala sa panalangin ng Panginoon, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman, ay higit pa sa isang formal na pagtatapos. Isa itong makapangyarihang pahayag ng tagumpay na nagpapakita na kahit anong pagsubok o kawalang katiyakan ang ating harapin, ang pamumuno ng Diyos ay lubos at walang hanggan. Tinuturuan tayo ni Jesus na tapusin ang ating panalangin hindi sa pag-aalinlangan, kundi sa matibay na kumpiyansa. Hindi niya sinabing, sana po ay tulungan ninyo ako, o marahil ay hawak ninyo ang lahat. Sa halip, itinuro niya na tapusin natin ito sa isang matatag na pagpapahayag, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Hindi ito basta pag-asa, ito ay isang deklarasyon ng katotohanan, isang pagtanggap sa walang hanggang paghahari ng Diyos. Sa madaling salita, ang panalangin ay mas nakaayon kaysa humihingi. Inaayon nito ang ating puso sa katotohanan ng Diyos at binabago ang ating pananaw mula sa pagtingin sa problema tungo sa pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Isipin mo kung lahat ng panalangin mo ay magtatapos hindi sa pag-aalinlangan, kundi sa kumpirmadong pananalig. Iyo ang kaharian, pagtanggap ng kanyang pamumuno. Iyo ang kapangyarihan, pagkilala sa kanyang lakas. Iyo ang kaluwalhatian magpakailanman, pagpapahayag ng kanyang walang hanggang kadakilaan. Ang ganitong pananaw ay kayang baguhin hindi lang ang paraan ng ating panalangin, kundi pati na rin ang buong pamumuhay natin, mula sa takot tungo sa pananampalataya, mula sa kaguluhan tungo sa kapayapaan. Sa salaysay sa Biblia sa 2 Kronika 20, kapansin-pansin ang naging tugon ni Haring Jehoshaphat sa nakaambang banta mula sa kanyang mga kaaway. Sa halip na maghanda sa digmaan, pinili niyang manalangin. Sa kanyang panalangin, inamin ni Jehoshaphat ang kanyang kawalan ng kapangyarihan at nagtapos siya sa pagpuri sa Diyos. Bago pa man maganap ang labanan, buong hukbo ng Huda ay sumamba na sa Diyos. Sa isang kamangha-manghang pangyayari, nag-away-away ang mga kaaway at hindi na kinailangang lumaban ang Juda. Maliwanag ang mensahe, ang laban ay hindi kanila kundi sa Panginoon. Ipinapakita ng kwentong ito ang prinsipyong binigyang diin ni Jesus. Ang panalangin ay hindi lang dapat puro pagmamakaawa. Ito ay dapat magtapos sa matibay na pagtanggap sa katotohanan. Dapat nating ipahayag na ang Diyos ang tunay na namumuno, na ang kanyang kapangyarihan ay higit sa anumang suliranin natin, at sa huli, siya ang magtatagumpay. Mahalaga ang aral na ito sa mundong tila puno ng kadiliman at kaguluhan. Sa ganitong uri ng panalangin, tinatanggihan natin ang kasinungalingan at pinapalakas natin ang katotohanan sa ating puso. Ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian ay sa Diyos magpakailanman.
Paano natin maisa sa buhay ang pagkaunawang ito? Una, dapat nating tapusin ang bawat panalangin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya, anuman ang kalagayan natin. Banggitin ang pamumuno ng Diyos ng may kumpiyansa, hindi pag-aalinlangan. Pangalawa, tanggapin na maaaring iba ang paraan ng tagumpay kaysa inaasahan natin. Maaaring bigla ang tugon ng Diyos o dahan-dahan niya itong ipagkakaloob. Ngunit sa anumang paraan, siya pa rin ang may hawak ng lahat. Panghuli, dapat maipakita ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung tunay nating tinatanggap na ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian ay sa Kanya, wala nang puwang ang takot, pagdududa o kawalang panatag. Harapin mo ang mahihirap na sitwasyon ng may kumpiyansa sapagkat kabilang ka sa isang kahariang hindi matitinag. Manindigan sa gitna ng pagsubok na alam mong ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa sarili mong lakas. Kapag ang mundo ay tila pinapaboran ang kadiliman, manatiling may pag-asa sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit ganito kalakas ang naging pagtatapos ng panalangin ni Jesus. Hindi ito basta pangwakas na linya, kundi isang makapangyarihang pahayag ng tagumpay. Ipinapaalala nito na sa kabila ng lahat ng hamon sa buhay, nananatiling totoo ang isang bagay, ang Diyos ang may kapangyarihan. At dito nakasalalay kung bakit tayo nananalangin. Kapag tunay nating nauunawaan ang itinuturo ni Jesus, makikita natin na ang panalangin ay higit pa sa pagsasaulo ng mga salita. Ito ay nagiging paraan ng pamumuhay. Ang pinakamahalagang aral mula sa panalangin ng Panginoon ay ito. Ang layunin ng panalangin ay hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi para baguhin tayo. Isipin mo ito, gaano kadalas tayong nananalangin na para bang sinusubukan nating kumbinsihin ang Diyos na pansinin tayo, ngunit hindi ganito ang panalangin itinuro ni Jesus. Ibinigay niya sa atin ang panalangin upang tayo ay maayon sa kanyang kalooban. Kapag nauunawaan at sinasambit ito ng taos puso, binabago nito ang ating mga prioridad, inaayos ang direksyon ng ating damdamin at pinapagtibay ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa ating mga problema. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya itinuro sa kanyang mga tagasunod na ipanalangin ang paglawak ng sariling kaharian, katuparan ng personal na kagustuhan o pag-abot ng tagumpay. Sa halip, itinuro niya na unahin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kalooban at ang kanyang presensya. Ang ganitong uri ng panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng pagbabago sa ating mga kalagayan, ito'y tungkol sa pagbabago sa ating sarili. Paano natin maisasama ang ganitong uri ng panalangin sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, kailangan nating muling pag-isipan ang ating pananaw sa panalangin. Ang panalangin ay isang pag-uusap, hindi monologo. Madalas, itinuturing natin itong parang transaksyon. Binabanggit ang ating mga pangangailangan, inuulit ang ating mga kagustuhan at agad tinatapos. Pero paano kung sundin natin ang paraan na itinuro ni Jesus? Isipin mong simulan ang iyong panalangin sa pagkilala sa presensya ng Diyos. Paano kung bigyang galang muna natin ang kanyang pangalan at mamangha sa kanyang kadakilaan bago tayo humiling ng anuman? Paano kung maglaan tayo ng oras sa pakikinig, hindi lang sa pagsasalita? Susunod, kailangan nating isabuhay ang ating mga panalangin. Kung sinasabi nating sundin nawa ang iyong kalooban, kailangang isuko natin ang sa atin. Hindi pare-pareho ang humihiling tayo sa Diyos ng kanyang kalooban, pero tumatanggi tayong sundin ito. Hindi rin natin pwedeng hilingin ang ating pang-araw-araw na pangangailangan habang patuloy tayong nababahala tungkol sa kinabukasan. Hindi rin makatarungan ang paghingi ng kapatawaran habang may kinikimkim tayong galit. Panghuli, dapat baguhin ng panalangin ito ang ating pananaw sa mundo.
Bawat bahagi ng panalangin ito ay sumasalungat sa inaasahan ng lipunan. Itinutulak tayo ng mundo na maging masarili, pero hinihikayat tayo ni Jesus na umasa sa Ama. Ipinapayo ng mundo na itaguyod ang sariling kapangyarihan, pero inuuna ni Jesus ang kaharian ng Diyos. Itinuturo ng mundo ang pagganti, habang si Jesus ay nagtuturo ng pagpapatawad. Ito ang diwa kung bakit napakalakas ng panalangin ng Panginoon. Hindi ito basta sunod-sunod na mga salita, kundi isang gabay para sa pamumuhay. Kapag isinasabuhay natin ito ng buo, kayang baguhin nito ang ating buong pagkatao. Isipin mo ang epekto kung ibaling natin ang ating atensyon mula sa pansariling layunin patungo sa banal na layunin ng Diyos. Isipin mong bitawan ang kontrol at lubos na magtiwala sa probisyon ng Diyos sa bawat araw. Isipin ang kapayapaang darating kapag natutunan nating magpatawad gaya ng pagpapaumanhin na inaasam natin mula sa Diyos. Paano kung sa halip na sarili nating lakas, sa lakas ng Diyos tayo aasa upang harapin ang mga espiritual na hamon? Inaanyayahan tayo ng panalangin ito na tanggapin ang isang bagong paraan ng pamumuhay, pag-iisip at pagtitiwala. Itinutulak tayo nitong tanungin ang ating sarili. Tayo ba'y tunay na nananalangin ayon sa itinuro ni Jesus? O inuulit lang natin ang mga salita nang hindi nauunawaan ang kahulugan? Kapag tunay nating naunawaan at isinapuso ang mga turo ni Jesus, ang ating panalangin at relasyon sa Diyos ay lubos na mababago. Hindi na lamang basta bigkas ang panalangin ng Panginoon. Ito ay magiging deklarasyon ng pananampalataya ng mga tunay na namumuhay ayon dito. Ipinaalala sa atin ng panalangin ng Panginoon na ang panalangin ay hindi dapat basta ritual lamang. Ito ay idinisenyo bilang isang makapangyarihang kasangkapan, isang taktikal at mahalagang koneksyon sa Ama. Ngunit para sa marami, ang panalangin ay naging paulit-ulit na gawain na ginagawa dahil sa obligasyon na wala na ang tunay nitong kapangyarihan. Ang mahalagang aral mula sa panalangin ng Panginoon ay ito. Ang panalangin ay higit pa sa pananalita. Ito ay ganap na pagsuko. Pag-isipan mo ito. Hindi basta mga parirala ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad para lang ulit-ulitin. Binigyan niya sila ng balangkas, isang gabay para sa panalangin kayang baguhin ang paligid. Itugma ang kanilang nais sa layunin ng Diyos at ihanda sila sa labanang espiritual. Ang panalangin ito ay idinisenyo upang baguhin ang nananalangin, hindi upang basta ulit-ulitin ng walang pag-unawa. Kaya't kailangan nating tanungin ang ating sarili, inuusal lang ba natin ang mga salita o tunay ba tayong nananalangin? Malaki ang pagkakaiba. Kapag binibigkas natin ang Ama namin na nasa langit, iniisip ba natin na tayo ay direktang nakikipag-usap sa may likha ng lahat na sa kabila ng kanyang kadakilaan ay tinatawag tayong kanyang mga anak? Kapag sinasabi nating sambahin nawa ang ngalan mo, taos-puso ba natin itong ipinapahayag? Niluluwalhati ba talaga natin ang kanyang pangalan sa ating mga gawa, salita at pag-iisip? Kapag nananalangin tayo ng dumating nawa ang iyong kaharian, sundin nawa ang iyong kalooban, tapat ba tayong naghahangad ng kanyang layunin o lihim nating inaasahan na aayon siya sa ating sariling mga plano? At sa ating pakiusap na bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw na ito, tunay ba tayong nagtitiwala sa probisyon ng Diyos ngayon? O mas abala tayo sa pag-aalala tungkol sa hinaharap na hindi natin napapansin ang biyayang mayroon tayo sa kasalukuyan? Tungkol naman sa patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, niyayakap ba talaga natin ang kahulugan nito? Kung tapat tayo, marami pa rin sa atin ang nakakapit sa hinanakit, ayaw pa ring bitiwan ng sakit ng nakaraan, ayaw magbigay ng habag na siya ring habag na hinihingi natin sa Diyos.
Ang mga salitang ito ay higit pa sa isang simpleng panalangin. Ito ay isang panawagan sa labanan, isang deklarasyon ng ating pagdepende sa Diyos, isang pagtanggap sa Kanyang kalooban, at isang pangako na mamuhay ng naiiba sa takbo ng mundo. Gawin nating mas personal. Paano magbabago para sa iyo ang panalangin ng Panginoon matapos ang pagninilay na ito? Marahil ay pipiliin mong isuko ang pagnanais mong kontrolin ang lahat at hayaan mo na ang kalooban ng Diyos ang mangibabaw. Maaaring ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Kanya para sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa halip na malunod sa pag-aalala sa darating na bukas. O maaaring ito na ang oras upang pakawalan ang kapaitan na unti-unting kinakain ng iyong puso, isang desisyong magpatawad. O marahil ang pinakamalaking pagbabago ay magaganap kapag nilampasan mo na ang pagtingin sa panalangin ito bilang isang obligasyon at sinimulan mo na itong ipanalangin ng may tunay na pag-asa, malalim na pagkaunawa at matibay na pananampalataya. Ang tunay na pag-unawa sa diwa ng panalangin ito ay magbabago sa iyong buhay panalangin magpakailanman. Ito ang hamon. Huwag lang basta ulitin ang dasal, kundi ito'y isabuhay. Habang tayo'y nagtatapos, pag-isipan ito, inuusal mo lang ba ang mga salita o ikaw ba ay tunay na nananalangin? Ang sagot sa tanong na ito ang magtatakda ng bisa ng iyong panalangin. Ipinapaalala sa atin ng panalangin ng Panginoon na ito ay higit pa sa salita lamang. Ito ay isang gabay, isang estratehikong plano, isang makapangyarihang pahayag ng ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. At ngayon, habang tayo'y magtatapos, huwag lang nating pag-usapan ang panalangin ito. Ipanalangin natin ito gaya ng itinuro ni Jesus. May paninindigan, may pagkaunawa at may pananampalataya. Kaya saan ka man naroroon ngayon, huminto ka sandali. Patahimikin mo ang iyong puso. Hayaan mong ang mga salitang ito ay hindi lang pumasok sa iyong isipan, kundi tumagos hanggang sa iyong kaluluwa. Ama namin na nasa langit, Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang iyong mga anak, hindi bilang mga ulila, hindi bilang mga estranghero, kundi bilang minamahal mong mga anak na lalaki at babae. Hindi ka malayo. Abot kamay ka, ikaw ang aming Ama at sa iyo kami nagtitiwala. Sambahin nawa ang iyong ngalan. Panginoon, pinararangalan ka namin. Ipinapahayag namin ang kabanalan mo. Ang iyong pangalan ay dakila sa lahat. Naway maging salamin ng kabanalang iyon ang aming buhay. Mula sa aming salita, iniisip at kilos, itaas nawa ang iyong pangalan, hindi ito yurakan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Ama, kami nagpapasakop, hindi sa aming sariling kagustuhan, kundi sa iyo. Naway maghari ka sa aming buhay, sa aming mga tahanan, sa aming komunidad. Baguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong katuwiran. Hindi lang kami nananalangin para sa iyong kaharian, nais naming mamuhay sa loob nito. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw na ito. Panginoon, sa iyo kami umaasa para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi lamang pagkain, kundi lahat ng kinakailangan, kalakasan, karunungan, kapayapaan. Tulungan mo kaming pakawalan ang mga alalahanin sa hinaharap at makita ang iyong probisyon sa mismong sandaling ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Diyos, hinihingi namin ang iyong habag. Kami ay nagkamali, kami ay nagkulang, ngunit habang pinapatawad mo kami, pinipili rin naming magpatawad. Anuman ang ginawa ng iba, may paghingi man sila ng tawad o wala, binibitawan namin ang pasaning iyon. Pinalalaya namin ang aming sarili, sapagkat ang iyong kapatawaran ay higit sa lahat. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ama, umaasa kami sa iyong kapangyarihan. Ang kaaway ay nakaabang, sabik na iligaw kami.
Hitik ang mundo sa tukso, ngunit ikaw ang gumawa ng daan palabas. Ingatan mo kami sa pagkatumba. Protektahan mo ang aming puso, aming isipan, aming mga mahal sa buhay. Balutin mo kami ng iyong kaligtasan. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Panginoon, ikaw ang naghahari sa lahat. Sa kabila ng kaguluhan ng mundo at mga pagsubok sa buhay, nananatili kang makapangyarihan. Sa iyo ang aming pag-asa, sa iyo nakaangkla ang aming pananampalataya. At ikaw ay aming pupurihin, ngayon, bukas at magpakailanman. Kung taimtim mong ipinanalangin ito, hindi ka lang bumigkas ng mga salita, isinabuhay mo ang mga ito. Kaya mula ngayon, kapag binigkas mo ang panalangin ng Panginoon, huwag mo lang itong ulitin, yakapin mo ito ng buo. Hayaan mong baguhin nito ang iyong buhay, baguhin ang iyong pananaw, at bigyang lalim ang iyong ugnayan sa Diyos. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, kung nagnanais kang lumalim pa sa iyong buhay panalangin, tingnan mo ang mga e-book na nakalink sa ibaba. Ang mga ito'y dinisenyo upang gabayan ka sa iyong espiritual na paglalakbay, upang maipamuhay mo ng tuloy-tuloy ang mga aral ngayong araw. At bago ka umalis, ibahagi mo ang videong ito sa isang taong maaaring mangailangan nito. Ang panalangin ay hindi lang para sa sarili, ito ay para dinggin at palaganapin sa iba. Pagpalain ka nawa.